Tumayo na po tayo mga mahal na kapatid. Maraming Diyos. Maraming salamat po, Ama. Kaya pa naming muling sinapit ang banal na sandaling ito ng aming pagsamba. Salamat po sa pag-iingat at pagliligtas mo sa amin araw-araw. Salamat po sa kabila po ng maraming mga pagsubok. Kapag papatuloy kami sa mga paglilingkod sa iyo. Salamat po, Ama. Muli kaming nakasamba sa iyo. Sumasampalataya kami. Nakatunghay ka sa amin ngayon. Inadarama mo sa amin ang iyong pag-ibig. Nililingap mo ang aming mga kaluluwa. Inaaliw mo kami. Diba sa inalalaman mo ang aming buhay. Ang aming mga pinagdaraanan araw. Salamat po. Lagi ka naming nasusumpungan. Lagi ka naming nakakapit. Purihin ka. Sinasamba ka ng aming mga kaluluwa. Patawarin mo po kami, Ama, sa aming mga sama. Pakitanggapin mo po kaming lahat. Kahabagan mo po. Paging dapatin ang aming mga pagpupuri. Niluluwalhati ka ng aming mga kaluluwa. Panginoong Isus, salamat din po ng marami sa pag-alalay mo sa amin araw-araw. Sa aming mga pagdurusay, lagi kaming nananalangin sa Ama. Salamat, Panginoon. Ikaw ang laging lumalapit para sa amin. Lagi namin tinatanggap ang tugon sa aming mga panalangin. Salamat, Panginoong Isus, sa iyong pagpapalakas. Sa lahat ng inspirasyong ibinibigay mo sa amin. Purihin ka po, Panginoong Isus. Sinasamba ka ng aming mga kaluluwa. Muli mo kaming ipamagitan sa Ama. At kahabagan mo po, basbasan kaming lahat na ngayon ay sumasamba sa iyo. Maawa ka po. Pagpalain ang aming mga kaluluwa. Ama, sa pagtanggap namin ng iyong mga salita, kaabagan mo po sana maging sisidlang hirang ang aming mga puso. Sa panatayanan namin lahat ng aming maririnig, ito ang patuloy na magbigay sa amin ng kalakasan para magpatuloy sa pakikipagbak hanggang sa marating namin ang aming kaligtasan. Malagi po kaming matibay na nakaugnay sa diwat layunin ng pagsusugo mo sa mga huling araw. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Mga mahal na kapatid.
Marami pong mga bagay sa buhay na ito na kailangan po nating mapagtiisan upang mapanatili po natin ang ating pagka-iglesia ni Cristo. Binabaka po natin ang mga kahirapan sa buhay, mga kapalisahan, maging ang mga panganib sa buhay na dulot hindi lamang ng mga kasamaan at kaguluhan, kundi maging ng malalakas na mga kalamidad at iba't ibang salot. Ang buhay po sa kasalukuyan ay totoong napakahirap at napakabigat. Harap po ng ganitong kalagayan ng buhay ng tao sa daigdig, dapat po tayong magpakatatag dahil kung hindi, ay madali po tayong mapagtagumpayan ng lahat mga suliranin at nakapanlulong mga pangyayari na ito. Bilang mga tao po ng Diyos, walang anumang bagay sa buhay na ito ang dapat makapagpahina sa atin o makahanda sa ating paglalakbay patungo sa ating tunay na tahanan. Bakit? Sapagkat malinaw po ang mga pangako ng Diyos na kanyang ipinakipagtipan sa atin na mga hinirang niyo. Alin po ang pangakong ito ng Diyos? At kanino ito matutupad? Alin ang pangako ng Diyos na dapat nating lubos na sampalatayanan? At kung kanino ito ipagkakan? Unang Samuel 12:22, sabi ng Biblia, hindi kayo pababayaan ng Panginoon sapagkat iyon ang kanyang pangako. Kanino? Ang sabi, kayo'y pinili niya bilang kanyang bayan. Ang bayan po ng Diyos noon ay ang Israel. Sino po naman ang bayan ng Diyos sa mga huling araw na ito sa ating panahon? Tayo po. Iglesia ni Cristo na naging bunga ng gawain ng sugo na si kapatid na Felix Manalo. Totoo ba ang pangakong ito ng Diyos? Hindi na tayo pababayaan bilang kanyang bayan. Opo. Ang Diyos po ay hindi tulad ng tao na nagsisinungaling. Kapag sinalita niya, iyak na papangyayarihin niya. Kapag ipinahayag niya, tiyak po na isa sa katuparan niya. Pinatunayan na po ito ng Diyos sa hindi mabilang na pagkakataon. Wala pa sa pasimula. Kaya hindi po dapat mag-alinlangan ang mga tao ng Diyos sa kanyang mga pangako. E paano tayo? Tayo ng mga itinakwil ng mga namumuno sa iglesia. Na ngayon ay animoy mga tupang nanganak. Ibang sabihin, pinabayaan tayo ng Diyos. O hindi tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Ay hindi. Kaya nga nang sinabi sa ating kanina, hindi marunong magsinungaling ang Diyos. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Hindi niya tayo pababayaan. Eh bakit tayo nasadlak sa ganitong kalagayan? Paano pinatunayan ng Diyos na hindi niya tayo pinababayaan? Anong ginawa at patuloy na ginagawa ng Diyos sa atin? Hila po ng ating sinapit dahil sa ating paninindigan. Katunayang hindi niya tayo pinababayaan. Sa Nehemias 9:20 hanggang 21, ganito ang sabi ng Biblia, pinatnubayan mo sila ng iyong espiritu upang turuan sila ng dapat nilang gawin. At hindi mo inaalis ang iyong mana sa kanilang bibig. At bigyan mo sila ng tubig sa kanilang pagkauhaw. Oo, 40 taon na iyong kinandili sila sa ilang. Hindi sila nagkulang ng anuman. Ang kanilang mga suot ay hindi na luma.
at ang kanilang mga paa ay hindi namaga. Itong binasa po sa atin ay ang ginawa ng Diyos noon sa Israel. Sa kanilang mga paglalakbay, patungo sa lupang pangat. Subalit, sumasampalataya tayong lubos, mga kapatid. Ito rin ang ginawa at patuloy na ginagawa ng Diyos sa atin ngayon. Itinakwil man tayo sa iglesia. Subalit ang Espiritu Santong itinatak ng Diyos sa ating mga puso. Katapos nating tanggapin ang banal na bautismo, ay hindi kailanman binawi ng Diyos. Sapagkat siya ang unang nakakaalam ng ating matatag na paninindigan sa katwiran. Nasaan na kaya tayo ngayon, mga kapatid? Binawi ng Diyos ang kanyang Espiritu sa atin. Makakabilang na po tayo sa mga naligaw at bumaling sa ibang pananampalataya. Di ba? Hindi ito ipinahintulot ng Diyos na mangyari sa atin. Sa awa at tulong ng Diyos, narito pa tayo. Nagliliwanag na maningning sa ating mga puso ang mga aral ng Diyos na itinuro ng sugo sa mga huling araw. At siyang ating pinaninindigan ng matatag hanggang ngayon. Ito po ang matibay na katunayang nakatatag na matibay sa ating puso. Ang Espiritu Santo hanggang sa mga sandaling ito. Ating kalagayan ngayon na animoy mga tupang nanganas dahil sa marahas at malupit na mga namumuno. Ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu ang gumagabay at pumapasnubay sa atin para ituro sa atin kung ano ang dapat nating gawin sa ating abang kalagayan ngayon. Ang Espiritu ng Diyos ang nag-udyok sa atin. Tuloy na isagawa ang mga pagsamba katulad ng ginagawa natin ngayon sa tulong ng teknolohiya. Ano pa ang ginagawa ng Diyos sa atin ngayon? Katunayang hindi niya tayo pinababayaan. Ang sabi pa, hindi mo inaalis ang iyong mana sa kanilang, ang iyong mana sa kanilang bibig. Yung mana, mga kapatid, yan yung pagkain ibinigay ng Diyos noon sa Israel sa kanilang paglalakbay. Nagpapaulan ang Diyos ng mana. Kanilang kinakain. Natupad ba sa atin yan? Hindi natin tinuturo yung sinasabi sa mga talata niyan, tayo ang katuparan. Hindi. Sapagkat yan ay pangyayari sa Israel. Anong ating pinananaligan? Ang Israel ay bayan ng Diyos noon. Ang Iglesia ni Cristo ngayon, ang bayan ng Diyos. Kung ginawa ng Diyos yan sa Israel, yan din ang ginagawa ng Diyos sa atin. Lalo na sa atin, na naninindigan sa panig niya sa pagsunod sa kanyang mga kautusan. Hindi inaalis ng Diyos ang mana sa ating bibig. Patuloy niya tayong binubuhay. Yung mga kapatid na nangangailangan, naging kapuspanan, naging biktima ng matinding mga pag-uusig, pagigipit at pang-aapi. Ginagamit ng Diyos na kasangkapan ng mga kapatid na mayroong kakayahan na tumulong. Silang nagkakaloob, literal, pagkain para sa mga kapatid na nangangailangan. Pero literal na pagkain lamang ba ang ipinagkakaloob sa atin ng Diyos na binabanggit dito? Hindi. Higit sa lahat ang pagkain ng ating kaluluwa ay patuloy na ibinibigay ng Diyos. Ang Diyos ang nagturo sa atin, tulad ng binanggit kanina, patuloy na isagawa ang mga pagsamba sapagkat magiging kawawa ang ating mga kaluluwa kung hindi napapakain ng mga salita ng Diyos. Kaya kailangan natin isaguyod ang pagsamba. Unang-una, pananagutan natin sa Diyos na siya isambahin habang tayo nabubuhay. Sa panig natin na sumasamba, kailangan natin ang mga salita ng Diyos, pagkain ng ating mga kaluluwa. Kaya hindi tayo nagutom at nahuwaw
sa mga salita ng Diyos. Lagi tayong tinuturuan ng mga salita ng Diyos, hindi lamang sa ating mga pagsamba, maging sa araw-araw nating mga pagpapanata. Mga salita ng Diyos na mula mismo sa mga leksyong inihanay ng sugo at ng kapatid na Eranio Manalo noong sila'y nabubuhay. Yan ang lagi nating sinasatiwa sa bawat pagsamba para mamalagi tayo at kagabayan sa ating buhay, lalo na sa paglalakbay patungo sa kaligtasan. Katulad ng mga Israelitang nanganak noon, ang Diyos ang namamahala sa atin ngayon sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Ano po ang dapat nating tiyakin? Patuloy pa nating paglalakbay sa mundong ito sa ganitong ating kalagayan na manatili ang patnubay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang Espiritu at huwag niya tayong pabayaan kailanman. Kasi pag nawala yan, paano tayo? Kaya yun ang ating pagsikapan, mga kapatid. Manatili ang patnubay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Paano mangyayari yun? Ano kondisyon ng Diyos upang patuloy na matupad sa atin kanyang mga pangako? Patuloy niya tayong patnubayan. Lalo na sa panahon natin ngayon na kailangan natin ang kanyang patnubay. Sa unang hari, 2:2-4, sabi ng Biblia, tuparin mo ang iyong tungkulin sa Panginoon na iyong Diyos at mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Sundin mo ang kanyang mga batas, utos, hatol at tuntunin. Ano pa ang hinihingi ng Diyos na dapat natin gawin? Lalo na ng mga magulang. Ang sabi, tutuparin ng Panginoon ang pangako niya sa akin kapag ang iyong mga anak at susunod na salinlahi ay nanatiling tapat sa akin at sumunod sa akin ng buong puso kaluluwa. Ito po ang dapat pangako natin sa Diyos. Unang ating kani-kanyang sambahayan. Magiging tapat tayo sa Diyos at siya lamang ang ating paglilingkuran at susundin sa ating buhay. Ipangako po natin na hindi natin kailanman iiwan ni pababayaan ang mga pagsamba. Nananawagan po ako sa mga kabataan. Dapat po ninyong italaga ang inyong sarili sa paglilingkod sa Diyos. Huwag ninyong pababayaan ang mga pagsamba. Huwag kayong kailanman manlalamig sa pananampalataya dahil sa paghahangad ng mga bagay sa mundong ito. Hindi masama na kayo magsikap para matupad ang inyong mga pangarap. Pero huwag kayong gagawa na magiging dahilan na manlamig kayo sa paglilingkod. Manatili kayo sa kalooban ng Diyos at gawin kung ano ang tama. Ano-anong gagawin ng Diyos sa atin sa buhay na ito? Kapag nanatili tayong tapat sa Kanya at nabuhay ng matuwid. Awit 84:11-12, kung sabi ng Biblia, kayo, Panginoong Diyos, ay parang araw na nagbibigay liwanag sa amin at pananggalang na nag-iingat sa amin. Kahit madilim o maging madilim ang buhay sa daigdig. Dahil sa dami ng suliranin at kasamaan, ang Diyos po magbibigay sa atin ng liwanag. Paano sa panahon ng kahirapan at krisis? Ang sabi ng Biblia, hindi nyo ipinagkakait ang mabubuting bagay sa sinumang matuwid ang pamumuhay. Sa awa at tulong ng Diyos, mga kapatid, sa ating kalagayan ngayon, meron bang nagugutom? Meron bang pinagkaitan ng mabuting bagay? Katulad ng binanggit ko kanina, ay ginagamit ng Diyos ang mga kapatid kayo na may kakayahan para matupad yung pangako ng Diyos. Hindi niya ipagkakait ang mabubuting bagay sa sino mang matuwid ang pamumuhay. Dahil dito, ano ang pananalig ng mga tao ng Diyos? Na sapat at matuwid. Kahit pabigsan dumating ang mga mapamisalang kalamidad o sakuna,
tulad ng bagyo, lindol, baha, gayon din ang mga digmaan, salot o sagutom. Kalawang Kronika 29, ang sabi ng mga matuwid na lingkod ng Diyos, kung may masamang mangyari sa amin, tulad ng sakuna, digmaan, baha, salot o sagutom, tatawag kami sa inyo, papakinggan ninyo kami, at ililigtas sa panahon ng aming kagipitan. Di ba kayo nasatawagan ng pansin, mga kapatid? Sa mga hindi pangkaraniwang mga kalamidad o kasakunaan nangyayari sa ating panahon. Walang tigil ang malalakas na lindol. Kahit sa laang dako ng mundo. Ang mga bagyo at pagbaha ay sunod-sunod at walang habas ang pananalanta. Ang mga digmaan at kasamaan ay patuloy na lumalaganap at lumuluba kahit sa dako. Gayunman, anuman ang nangyayaring kasamaan o kalamidad sa daigdig na ito, ang mga tao ng Diyos na tapat at matuwid ay walang dapat ikatakot sapagkat ang Diyos ang magliligtas sa atin. Lalo na kapag inabot tayo ng gipit na kalagayan. Totoo ba ito, mga kapatid? Mapagtitiwalaan ba natin ang pahayag na ito ng Biblia? Ano ang patotoo ng lingkod ng Diyos na matuwid na nakaranas ng kagipitan? Sa awit 118:5 hanggang 6, ang sabi niya, nang ako'y magipit, ang Diyos na Panginoon ay aking tinawag. Sinagot niya ako at kanyang iniligtas. Magkakaroon pa ba ng takot sa ating dibdib? Kung ang Diyos ang ating laging kapiling, ang sabi niya, kung itong Panginoon ang aking kasama at laging kapiling, walang pagkatakot sa aking dagasin. Dumating na po ang dumating sa mundo. Mangyari na ang mangyari. Pero ang mga lingkod ng Diyos na matuwid at tapat sa Kanya ay mananatiling ligtas at payapa. Panatag tayong magpapatuloy sa ating paglalakbay na kasama ang Diyos. Bago tayo tumayo, mga kapatid, para sa ating huling panalangin, binibigay namin sa inyo ang maikling sandali upang kayo muna ang lumapit sa Diyos. Alam namin marami kayong mga kalumbayan sa buhay dahil sa ating mga nararanasang pag-uusig at pagsuko. Ang marami sa atin ay mga may tungkulin sa iglesia na tapat na sinutupad ang ating tungkulin. Nangungulila tayo sa lumipas na panahon, masaya at masigla tayong tumutupad, lalo na sa mga pagsamba. Ito ang nagpapabigat ng ating dalahin sa buhay. Idagdag pa ang mga suliranin araw-araw at ang karamdamang nagpapahirap din ng ating katawan at isipan. Ang mga kabataan naman natin ay pati sila ay nakaranas din ng mga pag-uusig. Nakabilad sila sa mga tukso at pain ng dyablo na ipagkait sa kanila. Kanilang mga pangarap dahil sa pag-uusig. Tatanong ating mga isipan, hanggang kailan tayo magtitiis sa ganitong kalagayan? Kailan tayo muling makasasamba sa loob ng kapilya? Sa Diyos natin ihabilin ng lahat ng ating mga pagdurusa. Ano ang mensahe ng Diyos na nagbibigay inspirasyon sa atin? Na nagdaranas ng mahigpit na pag-uusig at naging parang mga tupang nangalat na walang pastor. At kung ano ang tiyak na gagawin ng Diyos sa mga nagsakwil sa atin mula sa iglesia at iniwan tayong gaya ng mga tupang nangalat. Sa Jeremias 23:1 hanggang 4, sabi ng Diyos, nakakaawa kayong mga pinuno ng mga mamamayan ko. Kayo sana ang mga mag-aalaga sa aking mga mamamayan tulad ng pastol ng mga tupa. Ngunit pinabayaan lang ninyo silang mamatay at mangalas. Parurusahan ko kayo. Oo, parurusahan ko kayo dahil sa kasamaang ginawa ninyo.
ano ang mensahe ng Diyos na nagbibigay kaaniwan para sa atin upang pukawin tayo na wag sumuko, kundi magpatuloy sa pagtitiis ng mga kahirapan at kalungkutan hanggang sa wakas. Sa mga talatang 3 hanggang 4, ang sabi ng Diyos, ako mismo ang magtitipon sa mga natitira kong mamamayan mula sa iba't ibang lugar kung saan ko sila pinangalan. At dadalhin ko sila pabalik sa lupain nila. At muli silang dadami roon. Bibigyan ko sila ng pinunong magmamalasakit at mangangalaga sa kanila. At hindi na sila matatakot o mangangamba. At wala nang maliligaw sa kanila. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Mga mahal na kapatid, manalig tayo sa Diyos. Sa panahong itinakda niya, isasaayos at itutuwid niya ang lahat ng bagay sa iglesia. Sa palatayanan po nating lubos na sa araw na yaon, titipunin at ibabalik niya tayo sa ating minamahal na iglesia. Katulad ng kanyang pangako, bibigyan niya tayo ng isang matuwid at sapat na pinuno na magpapastol sa atin ng may pagmamahal, katuwiran at katarungan. Dahil dito patuloy tayong maglilingkod sa Diyos ng may pag-ibig at kagalakan hanggang sa marating natin ang ating walang hanggang tahanan kasama ang Diyos at ang ating Panginoong Jesucristo. Ano ang dapat nating ilingin sa Diyos ngayon? Yayamang narito tayo sa ating pagsamba. Ang babasahing mga talata ay isang panalangin. Kaya nakikiusap po ako sa inyo mga kapatid na habang binabasa ang mga talatang ito, isipin ninyo na kayo ang nananalangin nito sa Diyos. Kalaki pang inyong puso. Pagkatapos na basahin natin ang talamang at panalangin ito, tuloy na po tayo sa ating uling panalangin. Sa awit 102. Dinggin mo, O Panginoon, ang aking dalangin. Lingapin mo ako sa aking pagdaig. Huwag ka sanang magkubli sa akin, lalo sa panahong may dusat bigat. Sa oras ng aking paghihirap, ay huwag ka sanang magtago sa akin. Kapag ako'y tumawag, ako'y iyong dinggin. Sa sandaling iyo'y agad mong sagutin. Dahil ang buhay ko'y unti-unti nang naglalaho tulad ng uso. Ako'y parang damong nalalantana. Wala na akong ganang kumain dahil sa labis na pagdaing. Ang tulad ko'y mailap na ibon sa ilang at kuwago sa mga lugar na walang tao. Hindi ako makatulog. Ako'y parang ibon na nag-iisa sa bubungan. Palagi akong iniinsulto ng aking mga kaaway. Ang mga kumukutya sa akin ay ginagamit ang aking pangalan sa pagsumpa. Ngunit ikaw, O Panginoon, ay mamamalagi magpakailanman. Namamalagi sa lahat ng salinlahi ang iyong pangalan. Ikaw ay babangon at sa Sion na iyong bayan ay maaawa. Sapagkat panahon na upang maawa ka sa kanya. Ang saktang panahon ay dumating na. Mahal pa rin siya ng iyong mga lingkod. Bagamat nawasak at gumuhong lubos. Itatayong muli ng Panginoon ang Sion na kanyang bayan. Kaluwalhatian niya'y mahayag doon. Dahil ng mahirap ay iyong papakinggan. Hindi mo tatanggihan ang kanilang kahilingan. Iyong dinirinig ang pagtataguyan ng mga bilanggo upang palayain sa hirap na taglay. At ang mga anak ng iyong mga lingkod, mamumuhay namang panatag ang loob. Magiging matatag ang kanilang angkan. Sa pag-iingat mo sila'y mananahan. O Panginoon, pakinggan mo ang dalangin ko. Dumating nawa ang daing ko sa iyo. Tumayo kayo mga mahal na kapatid na tayo mananalangin.
Maraming salamat po. Salamat po ng maraming Ama. Ipinadarama mo sa amin ang iyong dakilang pag-ibig, ang pagmamahal at paglingap mo sa amin. Lagi kang naaawa sa amin. Nakikita mo ang aming mga hirap. Nakikita mo ang aming pananabik na makabalik sa bayan mo. Sa loob ng kapilya'y makasamba sa iyo. Matupad ang aming mga tungkulin. Binibigyan mo kami ng inspirasyon. Nangako ka sa amin, Ama. Sa araw na iyong itinakda, ikaw mismo ang magbabalik sa amin sa iyong bayan. Maglalagay ka ng mga pinunong magmamahal at magmamalasakit sa amin. Mag-aari sa bayan mo ang katwiran at katarungan. Salamat ng marami. Binibigyan mo kami ng pag-asa. Maawa ka lamang sa amin. Huwag kaming mahawa ng iba na naglaho ang tiwala sa iyo. Mari sa hirap ng kanilang pinagdadaanan sa buhay, nakabitiw at bumaling sa paling pananampalataya. Kaming naririto patuloy na sumasampalataya sa iyo. Maawa ka sa amin. Hawakan mo kaming mahigpit. Wala nang mabababa sa amin. Tulungan mo po kaming matyagang hintayin namin ang araw na iyon na iyong ipinangako na isasaayos mo ang lahat ng bagay sa iglesia. Habang iniintay namin yun, gawin mo kaming matatag. Gawin mo kaming matiisin sa lahat ng mga pagdurusa. Mamalagi kami sa paglilingkod sa iyo. Huwag naming mapabayaan ang mga pagsamba at lagi kaming mabuhay ng malinis at matuwid. Alalahanin mo ang aming mga anak, ang mga kabataan na kabilan lagi sa bansa ng kasamaan at sa kaway ng Diablo. Maawa ka po, ipagsanggalan mo silang lahat. Ibakod mo sa kanila ang iyong mapagpalang kamay. Tulungan mo silang maging mananampalataya. Manatili silang nangahawak sa iyong mga aral. Hindi habang panahon ay kasama namin ang aming mga anak. Sa panahon wala na ang mga magulang. Sa iyo sila lalapit. Ikaw ang lagi nilang aasahan. Huwag mo silang bibiguin. Bantayan mo sila lagi upang sa araw ng pagkabuhay, magkita-kitang muli ang mga magulang at mga anak at magsama-sama sa pananahanan sa bayang banal na iyong ipinangako. Mga may sakit, maawa ka po. Pag-aliin mo ang mga lingkod mo. Pagkaloob mo pa ang buhay at lakas. Maawa ka. Lalo na po sa kapatid na Feli. Yan mo lagi ng ginhawa at kaaliwan ng buhay po nila. Mga kapatid namin, hanggang ngayon ay nagsasago at mga nasa bilangguan, silang mawawalan ng pag-asa. Kampalatayanan nilang lubos ang iyong pangako
Bibigyan mo sila ng katarungan. Palalayain mo po ang mga nasa kulungan. Muling makakapiling po nila kani-kanyang pamilya. Panginoong Yesus, pamagitan mo po kami sa Ama. Maawa ka, Panginoon. Patuloy mo kaming pangunahan sa paglalakbay. Huwag mo kaming iwan kahit saglit. Lagi mong tanglawan ang aming mga puso. Nasili po kami. Pusunod sa iyong mga kausap. Ama, lubos ang aming pananalig. Narinig mo ang aming mga panalangin. Pagpapatuloy po kami sa paglalakbay. Masampalataya po kaming lubos. Ang iyong banal na espiritu, ang isang patuloy po na papasnubay sa amin, sa aming mga paglalakbay. Saan man kami makarating, mamamalagi po kami sa pagsunod sa iyong mga sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tatapos na po tayo. Magandang araw po. Magandang